Ganito pala sa ibang bansa na ang kanilang asin ay hindi na ito binibili. Kusang kumuha lang sila ng asin doon sa baybay ng dagat nila, mga ka-idol. Malawak yung asin nila doon. Hindi na nila ginagawa ito. Hindi tulad sa atin ay binibilad pa sa araw. Doon sa kanila, pumunta ka lang sa baybayin. Ayan sobrang lawak yan. Nasa dulo pa yan, mga ka-idol. Ganyan kaganda ang kanilang asin at saka malinis. Wala kang makita ditong buhangin. Puro asin lang talaga yan. Kung napapansin mo dito, si Angkol lang ang kumuha ng asin, wala ka ng ibang makikita. Ibig sabihin nito, si Angkol ang may-ari ng dagat na ito na puro asin. Talagang swerte ni Angkol dito, mga ka-idol. Kasi yung asin ay kusang bumubuo lang yan na magiging asin yung dagat nila. Yun ang kagandahan dyan, mga ka-idol. Ang swerte ni Angkol dito kasi talagang biniyayaan si Angkol ng blessings. Ang gagawin lang ni Angkol dito dahil binigyan siya ng blessings mula sa ating Panginoong Diyos, wag lang niyang haluan ito ng mambababae si Angkol. Kasi baka mas lalong tutunaw yung asin ni Angkol kung haluan niya ito ng masamang paraan. Yan tingnan mo. Sinasandok-sandok na lang ni Angkol yung asin dito. Biruin mo naman. Dito sa atin pinahirapan pa. Paano siya ibilad sa araw at paano siya gagawin. Pero doon sa kanilang lugar sa ibang bansa, pupunta ka lang sa baybayin, magsandok ka lang ng asin dyan. Libre na yung asin. Mayroon talagang dagat na siniswerte na mayroon talagang biyaya tulad niyan. Puro asin na lang ang makikita mo dito instead na buhangin. Kakaibang buhangin talaga to, mga ka-idol. Yan talagang malinis yung pagkagawa ng asin. Biruin mo naman, wala kang makitang itim-itim dyan tapos malalim pa yan. Dito sa atin ay siniswerte tayo, minsan maraming isda sa baybayin pero sa ibang bansa asin ang binibigay. Ito yung hanap buhay ni Angkol na lifetime na. Wag lang ito haluan ng masamang diskarte or paraan para hindi matunaw ang kaniyang biyaya.